Ano ang magagawa mo para sa anak ko na hindi nagawa ng 10 nauna sa'yo? Ang tanong ay tumama kay Celestine Reyes na parang isang malakas na sampal, malamig, matigas, walang emosyon. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang leather folder. Kailangan niya ang trabahong ito. Hindi mali. Higit pa sa kailangan. Ito na ang huling barahan niya. Ang perang ito ang magbabayad sa mga gamot ni nanay, ang magpapaaral sa dalawa niyang nakababatang kapatid. Ito ang sagot sa lahat ng kanyang mga panalangin. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kumakabang dibdib. Sir, simula niya, itinaas ang kanyang paningin mula sa mamahaling sahig na gawa sa kahoy patungo sa lalaking nakaupo sa likod ng isang malaking mesa. Hindi siya nito tinitingnan. Ang mga mata ni Alejandro del Castillo ay nakapako sa malaking bintanang salamin sa kanyang likuran. Natanaw ang malawak na hardin para bang mas mahalaga pa ang pagmamasid sa paggalaw ng mga dahon kaysa sa babaeng nasa harap niya. Hindi po ako naririto para palitan ng ina niya, sir. Hindi ko rin po layunin na higitan ng mga naunang guro sa kanya. Mahinahon niyang sabi. Bawat salita ay maingat na pinipili. Narito po ako para subukang unawain kung ano ang kailangan ni Liana. Hindi bilang isang estudyante, kundi bilang isang bata. Sa wakas, gumalaw ito. Dahan-dahan, ibinaling ni Alejandro ang kanyang upuan paharap sa kanya. Ngayon, nakita na ni Celeste ang mga matang iyon. Madilim, malalim, at may bakas ng isang kalungkutan na tila walang katapusan, ngunit ang kalungkutang iyon ay nababalot ng yelo. Hindi ko kailangan ng isang psychologist, Miss Reyes. Ang kailangan ko ay isang tutor, isang taong magtitiyak na ang anak ko ay hindi nahuhuli sa kanyang mga aralin. Klaro ba yon? Opo, sir. Malinaw po. Mabilis niyang sagot. Kinuha nito ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa at itinulak ito palapit sa kanya. Isang kontrata. Basahin mo. Kung sang-ayon ka sa lahat ng nakasulat dyan, pirmahan mo. Kung hindi, malaya kang umalis. Napalunok si Celeste habang inabot ang mga papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat. Ang sahod, napakurap siya. Ang numerong nakasulat doon ay sapat na para baguhin ang buhay ng kanyang pamilya. Ngunit may isang clause sa ilalim ng pahina na nakakuha ng kanyang pansin. Artikulo 4 o pagiging kumpidensyal, ipinagbabawal sa empleyado ang magtanong, magsalita o magbahagi ng anumang impormasyon tungkol sa personal na buhay o nakaraan ng pamilya del Castillo. Isang pader. Iyon ang ibig sabihin ng clause na ito. Isang malinaw na mensahe na gawin lang niya ang kanyang trabaho at huwag manghimasok. May problema ba, Miss Reyes? Tanong ni Alejandro. Ang boses ay tila naiinip na. Wala po, sir, sabi niya. Kahit na ang puso niya ay may kakaibang pagtutol. Kinuha niya ang ballpen at, bago pa magbago ang isip niya, mabilis na pinirmahan ang kontrata. Tumango si Alejandro, tila nasiyahan. Kinuha nito ang telepono sa kanyang mesa. Manang Flor, pakisundo na si Liana at ihatid mo dito si Miss Reyes. Tumayo si Celeste. Ang mga binti ay bahagyang nanginginig. Sumunod siya sa isang matandang kasambahay palabas ng malamig at madilim na opisina. Habang naglalakad sila sa malawak na pasilyo, hindi niya maiwasang mamangha sa karangyaan ng bahay. Ngunit ramdam din niya ang isang nakakabinging katahimikan. Pagdating nila sa isang maliwanag na sala, isang batang babae na may mahabang itim na buhok at mga matang kamukhang kamukha ng kanyang ama ang nakaupo sa sahig, naglalaro ng isang tablet. Liana, iha, malumanay na sabi ng kasambahay. Ito si Miss Celeste, ang bago mong tutor. Hindi man lang nagangat ng tingin ng bata. Lumuhod si Celeste para maging kapantay nito.
Hello, Liana. Ako si Celestine. Pwede mo akong tawaging Teacher Celeste. Sa pagkakataong iyon, dahan-dahang ibinaba ni Liana ang tablet. Tinitigan niya si Celeste mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, tumayo ito, kinuha ang baso ng orange juice sa mesang nasa tabi niya at lumakad palapit kay Celeste. At doon, sa harap mismo niya, sinadya nitong ibuhos ang laman ng baso sa nag-iisang folder na dala-dala ni Celeste. Ang folder na naglalaman ng kanyang resume at mga pinaghirapang credentials. Hindi kita kailangan, sabi ng bata. Ang boses ay maliit, ngunit puno ng galit. Pagkatapos ay tumakbo ito paakyat ng hagdanan. Naiwan si Celeste na nakatayo doon. Basang-basa ang mga dokumento. Ang palalagkit ng juice ay dumadaloy sa kanyang mga daliri. Ang pagkapahiya at galit ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi ito para sa kanya. Hindi niya kaya ito. Ang perang kapalit nito ay hindi sapat para sa ganitong klase ng pagtrato. Magalang siyang nagpaalam kay Manang Flor, pilit na ngumingiti kahit na gusto na niyang maiyak. Habang naglalakad siya pabalik sa pasilyo, patungo sa pinto para lisanin ang mansyon at ang trabahong akala niya ay biyaya, isang tunog ang nagpatigil sa kanya. Isang mahinang tunog. Nagmula ito sa isa sa mga silid sa itaas. Sa una, hindi niya ito pinansin. Ngunit narinig niya itong muli. Isang hikbi. Isang tunog ng isang batang umiiyak ng mag-isa noong akala niya ay walang sinumang nakakarinig. Natigilan si Celeste. Ang lahat ng galit sa kanyang dibdib ay biglang naglaho, napalitan ng isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Ang ingay na iyon ang tunog ng isang pusong nasasaktan. Kinabukasan, pumasok si Celeste sa Mansyon del Castillo na may panibagong determinasyon. Ang hikbi na narinig niya kagabi ay naging paalala. Hindi lang ito isang trabaho. Ito ay isang misyon. Magandang umaga po, Manang Flor. Bati niya sa kasambahay na sumalubong sa kanya. Magandang umaga, iha. Nasa itaas si Liana. Sa kanyang silid-aralan. Sagot nito na may kasamang isang matamis, ngunit nag-aalalang ngiti. Pagpasensyahan mo na ang bata, ha? Tumango si Celeste. Ako na po ang bahala, Manang. Pumanhik siya sa engrandeng hagdanan at tinungo ang silid na itinuro sa kanya. Kumatok siya ng 3 beses. Liana, Teacher Celeste ito. Pwede ba akong pumasok? Walang sagot. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Nakalock. Huminga siya ng malalim. Inaasahan na niya ito. Sa halip na kumatok muli o pilitin ng bata, naupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa pader sa tapat ng pinto. Okay lang kung ayaw mo akong papasukin. Simula niya, ang boses ay sapat lang para marinig sa kabilang panig ng pinto. Hindi naman tayo mag-aaral agad. Alam mo ba, noong kasing edad mo ako, ayaw ko rin sa math. Ang paborito kong subject ay recess. Bahagya siyang natawa sa sarili niyang biro. Katahimikan pa rin ang sagot mula sa loob. Hindi sumuko si Celeste. Nagkwento siya tungkol sa alaga niyang aso na si Brownie, tungkol sa paborito niyang ice cream, at kung paano siya natutong magbisikleta. Hindi niya alam kung nakikinig ba si Liana, pero nagpatuloy lang siya. Pagkaraan ng halos 1 oras, dahan-dahang bumukas ang pinto. Sumilip si Liana. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Ngumiti si Celeste. Gutom ka na ba? Hindi sumagot ang bata. Ngunit lumabas ito ng silid at sumunod sa kanya pababa. Pagkatapos ng mabilis na merienda, muli silang umakyat. Akala ni Liana ay magsisimula na ang kanilang leksyon. Ngunit sa halip ay sinabi ni Celeste, hindi tayo mag-aaral ng math ngayon. Tara, may ipapakita ako sa iyo sa labas. Dinala niya si Liana sa hardin. Ang hardin na napansin niyang maganda ngunit tila may kulang sa sigla. May isang bahagi doon na may mga nakatanim na rosas, ngunit halatang napapabayaan na. Naalala niya ang sinabi ni Manang Flor kanina, na paboritong lugar daw iyon ng yumaong ginang. Tingnan mo, sabi ni Celeste,
Itinuro ang isang halamang rosas na may mga tuyong dahon. Parang nalulungkot siya, di ba? Siguro kailangan niya ng kaunting pag-aalaga. Kumuha siya ng maliit na pala at nagsimulang magtanggal ng mga damo sa paligid ng halaman. Hindi niya pinilit si Liana na tumulong. Nagtrabaho lang siya ng tahimik. Paminsan-minsan ay humuhuni ng isang lumang kanta. Maya-maya pa, lumapit si Liana. Kumuha ito ng isang pares ng guwantes na panghardin na nakapatong sa isang bench. Walang imik, nagsimula itong tumulong. Ginagaya ang ginagawa ni Celeste. Isang maliit na ngangiti ang sumilay sa labi ni Celeste. Ito na ang simula. Nang matapos sila, pareho silang marumi, ngunit may bakas ng kasiyahan sa kanilang mga mukha. Ang galing mo pala, Liana, puri ni Celeste. Siguradong matutuwa ang mama mo kapag nakita niyang inaalagaan mo ang paborito niyang mga rosas. Biglang natigilan si Liana. Ang mumunting saya sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng galit. Hindi ikaw ang mama ko! Sigaw nito, ang boses ay basag. Binitiwan nito ang mga gamit at patakbong pumasok sa loob ng bahay. Napabuntong hininga si Celeste. Maling galaw. Masyado siyang naging kampante. Sinundan niya ang bata sa loob. Nakita niyang muling isinara ni Liana ang pinto ng kanyang kwarto. Pero sa pagkakataong ito, narinig niya ang malakas na kalabog. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, handa nang kumatok, nang mapansin niya ang isang bagay sa sahig. Isang sketchbook. Tila nahulog ito mula sa ilalim ng pinto sa pagmamadali ng bata. Pinulot niya ito. Nag-aalangan man, binuklat niya ang mga pahina. Ang kanyang puso ay tila piniga. Ang bawat pahina ay puno ng mga drawing. Mga drawing ng isang babaeng may napakagandang ngiti. Isang ngiti na abot hanggang sa mga mata nito. Sa isang pahina, magkahawak sila ng kamay ng isang mas batang Liana. Sa isa pa, dinidiligan nila ang mga rosas sa hardin. Ito si Luna, ang ina ni Liana. Dahan-dahan niyang nilipat ang mga pahina na may kasamang pag-iingat at paggalang. Buhay na buhay ang bawat guhit. Ramdam ni Celeste ang pagmamahal na ibinuhos ng bata sa bawat larawan. Ito ang paraan ni Liana para panatilihing buhay ang alaala ng kanyang ina. Ito ang kanyang sikretong mundo, ang kanyang santuwaryo. Naramdaman niya ang pagbara sa kanyang lalamunan at ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ngayon, naiintindihan na niya, ang galit ni Liana ay hindi para sa kanya. Ito ay isang pader na itinayo ng bata para protektahan ang isang napakasakit na sugat. Nasa kalagitnaan siya ng pagtingin sa isang drawing kung saan magkayakap ang mag-ina sa ilalim ng isang puno ng isang anino ang biglang tumakip sa liwanag na nagmumula sa bintana. Anong ginagawa mo? Ang boses ay malamig at matalim, na tila isang patalim na tumusok sa katahimikan ng pasilyo. Nag-angat ng tingin si Celeste. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Si Alejandro del Castillo. Nakatayo ito sa likuran niya. Ang tindig ay matigas na parang bato. Ang mamahaling suit nito ay wala ng gusot. Ngunit ang mukha nito ay tila mas gumuluo pa. Ngunit ang mga mata nito ay nag-aapoy sa isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Isang halo ng galit, sakit, at isang bagay na mas malalim pa. Ang paningin nito ay hindi nakatuon sa kanya, kundi sa sketchbook na hawak niya. Agad na isinara ni Celeste ang sketchbook na para bang nahuli siyang gumagawa ng isang krimen. Sir, pasensya na po. Nahulog po kasi ito. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Humakbang ito palapit. Bawat yabag ay mabigat at puno ng awtoridad. Hindi ito sumigaw. Hindi nito itinaas ang kanyang boses. Mas malala pa doon. Sino? Simula nito, ang boses ay delikadong mahina. Ang nagbigay sa iyo ng karapatan na hawakan yan. Hindi makagalaw si Celeste. Ang sketchbook ay tila naging singbigat ng tingga sa kanyang mga kamay.
At ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa nakakabinging katahimikan. Nakasara ang pinto ng kanyang opisina, ngunit para kay Alejandro del Castillo, hindi sapat ang kapal ng kahoy para harangan ang mga multo ng nakaraan. Nasa ibabaw ng kanyang mesa ang sketchbook ni Liana. Nakasara, ngunit tila sumisigaw ang bawat larawang nasa loob nito. Napahigpit ang hawak niya sa baso ng alak. Pinagsisisihan niya ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Celeste kanina. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Isang takot na mabilis na napalitan ng sakit. Hindi ito nararapat sa kanya. Ang babae ay wala namang ginagawang masama. Ngunit sa sandaling makita niya ang mga drawing na yon, ang mga larawan ni Luna na iginuhit ng kamay ng kanilang anak, isang pader ng yelo ang muling bumalot sa kanyang puso. Kinuha niya ang isang silver picture frame na laging nakatayo sa isang sulok ng kanyang mesa. Larawan ni Luna. Nakangiti ito. Ang buhok ay nililipad ng hangin. At ang mga mata ay nangungusap ng purong kaligayahan. Kinuha ang larawang yon sa hardin, ilang linggo bago ang aksidente. Isang iglap, bumalik siya sa araw na yon. Ang halimuyak ng mga rosas, ang tawa ni Liana na noon ay 4 na taong gulang pa lamang habang hinahabol ang isang paru-paro. Ang malambot na kamay ni Luna na humawak sa kanya. Tingnan mo sila, Alex. Bulong nito sa kanya. Hindi ba't perpekto? Tumango siya. Niyakap ang kanyang asawa mula sa likuran at ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Perpekto? Sang-ayon niya habang pinapanood ang kanilang anak. Sa sandaling iyon, hawak niya ang buong mundo. Biglang iminulat ni Alejandro ang kanyang mga mata. Ang init ng alaala ay mabilis na nilamon ng malamig na katotohanan ng kasalukuyan. Ang hardin ay naroon pa rin, ngunit wala na ang sigla. Si Liana ay naroon pa rin, ngunit wala na ang tawa. At si Luna? Si Luna ay isa na lamang alaala na nakakulong sa isang silver frame. Ito ang dahilan kung bakit niya itinayo ang mga pader. Ang pag-alala ay masyadong masakit. At si Liana, sa kanyang mga mata na kawangis ng ina nito, ay isang palaging paalala ng lahat ng nawala sa kanya, ng lahat ng kasalanan niya. Tumayo siya, balak na bumaba, para kumuha pa ng yelo. Nang mapadaan siya sa tapat ng silid-aralan ni Liana, bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang boses ni Celeste. Hindi ito nagtuturo ng math o science. At dahil doon, malumanay na sabi ni Celeste na unawaan ng munting prinsesa na ang kastilyo ng hari ay hindi gawa sa bato, kundi gawa sa kalungkutan. Kaya sa halip na subukang sirain ang mga pader, binigyan niya ang hari ng isang buto ng halaman araw-araw, hanggang sa ang kastilyo ay napuno ng mga bulaklak. Sumilip si Alejandro sa siwang ng pinto. Nakaupo si Celeste sa sahig, katabi si Liana. Hindi sila nagbabasa ng libro. Gumuguhit sila. At habang gumuguhit, nagkukwento si Celeste. At pagkatapos, isang bagay na halos ikinatigil ng paghinga ni Alejandro ang nangyari. Isang maliit, halos hindi maririnig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liana habang itinataas nito ang kanyang drawing. Isang munting ngiti, ngunit ito ang unang totoong nangiti na nakita niya sa kanyang anak sa loob ng maraming taon. Isang ngiti na hindi pilit, isang ngiti na umabot sa mga mata nito. Natigilan si Alejandro, 10 tutor, mga psychologist, mga mamahaling laruan, lahat ay nabigo. Ngunit ang babaeng ito, sa loob lamang ng 2 araw, gamit ang isang simpleng kwento at pag-aalaga sa hardin, ay nagawa ang isang bagay na akala niya ay imposible na. Bumalik siya sa kanyang opisina hindi para kumuha ng yelo, kundi para umupo at mag-isip. Marahil ay mali siya. Marahil ang kailangan ni Liana ay hindi isang tutor, kundi isang. Ang kanyang pag-iisip ay pinutol ng isang katok sa pinto. Sir Alejandro? Sabi ni Manang Flor mula sa labas. Nandito po si Ma'am Isabel.
Hindi po siya nagpasabi. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang isang malakas na hangin. Agad na nanumbalik ang tensyon sa kanyang mga balikat. Ang mumunting liwanag ng pag-asa na nagsimulang sumilay sa kanyang dibdib ay biglang namatay, napalitan ng isang pamilyar na bigat. Napatiimbagang si Alejandro. Sa lahat ng oras, bakit ngayon pa? Naramdaman ni Celeste ang isang mumunting tagumpay. Matapos ang kwentuhan nila ni Liana, naging mas magaan ang pakikitungo nito. Hindi pa rin ito palasalita, ngunit hindi na rin ito sumisigaw o nagdadabog. Tinutulungan na siya nitong magligpit ng kanilang mga ginamit na pangkulay. Isang maliit na hakbang, pero para kay Celeste, ito ay isang malaking pag-asa. Habang nag-aayos sila, pumasok si Manang Flor sa silid-aralan. "Celeste, iha," sabi nito. May bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. "Nasa baba ang Sir Alejandro mo at may bisita siya." Bumaba si Celeste na may kaunting pagtataka. Sino kaya ang bisitang yon sa ganoong oras? Pagdating niya sa sala, natigilan siya. Nakatayo sa tabi ni Alejandro ay isang babae. Isang babaeng tila lumabas mula sa isang aklat ng moda. Ang kanyang damit ay simple, ngunit mamahalin. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang ngiti ay kasing perpekto ng kanyang itsura. Si Liana ay nakayakap sa binaramdaman ni Celeste ang isang mumunting tagumpay. Matapos ang kwentuhan nila ni Liana, naging mas magaan ang pakikitungo nito. Hindi pa rin ito palasalita, ngunit hindi na rin ito sumisigaw o nagdadabog. Tinutulungan na siya nitong magligpit ng kanilang mga ginamit na pangkulay. Isang maliit na hakbang, pero para kay Celeste, ito ay isang malaking pag-asa. Habang nag-aayos sila, pumasok si Manang Flor sa silid-aralan. "Celeste, iha," sabi nito. May bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. "Nasa baba ang Sir Alejandro mo at may bisita siya." Bumaba si Celeste na may kaunting pagtataka. Sino kaya ang bisitang yon sa ganoong oras? Pagdating niya sa sala, natigilan siya. Nakatayo sa tabi ni Alejandro ay isang babae. Isang babaeng tila lumabas mula sa isang aklat ng moda. Ang kanyang damit ay simple, ngunit mamahalin. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang ngiti ay kasing perpekto ng kanyang itsura. Si Liana ay nakayakap sa bewang ng babae. Isinubsob ang kanyang muka na tila doon lamang siya ligtas sa buong mundo. Ang presensya ng babae ay agad na nagpabago sa hangin sa loob ng silid. Maging si Alejandro, na kanina lang ay tila nagsisimula nang bumaba ang mga pader, ay muling naging formal at malayo. "Celeste," tawag ni Alejandro. Ang boses ay bumalik sa pagiging formal. Siya si Isabel Salvador, kapatid ng yumaong asawa ko. Pagkatapos ay bumaling ito sa babae. "Isabel, si Miss Reyes ang tutor ni Liana." Ang perpektong ngiti ni Isabel ay lalong lumawak. "Oh, it's so nice to finally meet you," sabi nito. Ang boses ay matamis na parang pulot. Iniabot nito ang kanyang kamay. "I've heard things about you." Kinamayan siya ni Celeste. Naramdaman ang higpit ng hawak nito na hindi tumutugma sa tamis ng kanyang nangiti. Ang mga mata ni Isabel ay mabilis na tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Isang mabilis na pagsusuri na nagparamdam kay Celeste na siya ay isang kulang na specimen sa ilalim ng mikroskopyo. "Halika na, Tita Belle. Laro tayo." Aya ni Liana. Hinihila ang kamay ni Isabel. Nagpilit manatili si Isabel para sa hapunan, at sa hapagkainan, naramdaman ni Celeste na siya ay isang dayuhan sa sarili niyang mundo. "Naalala mo ba, Alex?" Simula ni Isabel, gamit ang isang palayaw na tila sila lang ang may karapatang gumamit. "Noong unang beses na ipinagluto ka ni Ate Luna ng paborito mong kare-kare, halos masunog niya ang buong kusina." Tumawa si Isabel, isang tawang puno ng mga alaala. Ngumiti lamang si Alejandro, isang pilit na ngiti
na hindi umabot sa kanyang mga mata. Natahimik ang buong hapag. Si Celeste ay napayuko na lamang at nagkunwaring abala sa kanyang pagkain. Sunod-sunod ang mga kwento ni Isabel tungkol kay Luna. Ang bawat salita ay isang pagpapaalala na may isang taong nauna sa kanya. Isang taong perpekto at hindi mapapalitan. Ang bawat kwento ay isang pader na itinatayo ni Isabel sa paligid ni na Alejandro at Liana. Isang pader kung saan si Celeste ay nasa labas. Sa kalagitnaan ng isang kwento tungkol sa isang bakasyon nila sa Palawan, biglang bumaling si Isabel sa kanya. "Alam mo, Miss Reyes," sabi nito, "ang mga mata ay tila nakikiramay, ngunit ang nangiti ay may bahid ng panunuya. My sister, she was one of a kind. Siya ang ilaw ng bahay na ito. Hinding-hindi na makakahanap si Alejandro ng kahit sinong katulad niya." Ang mga salita ay tumama kay Celeste. Hindi ito isang simpleng papuri sa yumaong kapatid. Ito ay isang babala. Pagkatapos ng hapunan, pagod na pagod si Celeste. Ang pisikal na pagod ay wala kumpara sa bigat na nararamdaman ng kanyang puso. Umupo muna siya sa sofa, sa sala, para hintayin ang pag-alis ni Isabel. Habang nagbabasa ng isang libro, hindi niya namalayan na unti-unti na siyang nilalamon ng antok. Nagising na lamang siya sa pakiramdam ng isang malambot na bagay na ipinatong sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Isang mamahaling cashmere blanket ang nakabalot sa kanya. Lumingon siya sa paligid. Ang sala ay tahimik na. Nakaalis na si Isabel. Sino ang naglagay nito? Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Posible kayang habang inaayos niya ang kanyang mga gamit para umuwi. Isang boses ang bumasag sa katahimikan mula sa isang madilim na pasilyo. "Huwag kang masyadong maging komportable, Miss Reyes." Napalingon si Celeste. Si Isabel, nakasandal ito sa pader, ang matamis ng ngiti ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanganib na ekspresyon. "Alam ko kung ano ang gusto mo," sabi ni Isabel. Ang boses ay isang mahinang bulong na puno ng lason. "Pero para maging malinaw, ang posisyon bilang asawa ni Alejandro at ina ni Liana, hinding-hindi magiging sayo." Ang mga salita ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa isip ni Celeste habang pauwi siya nung gabing iyon. Hindi iyon isang simpleng babala. Iyon ay isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang tapang ang umusbong sa kanyang puso. Nakita niya kung paano naging tensyonado si Alejandro sa presensya ni Isabel. Nakita niya kung paano muling nagsara ang mumunting bintana sa puso ni Liana. Hindi niya hahayaan na sirain ng sinuman ang munting pag-asa na nagsisimula ng mabuo sa pamilyang ito. Kinabukasan, pumasok si Celeste na may dalang isang malaking kartulina at mga makukulay na panulat. "Liana," tawag niya sa bata na may kasamang misteryosong ngiti. "Simula ngayon, ikaw ay isa ng secret agent at mayroon tayong top secret mission." Kumunot ang noo ni Liana, ngunit may bakas ng interes sa mga mata nito. Ipinakita ni Celeste ang kartulina. Sa itaas, nakasulat sa malalaking letra, "Mission, make Papa proud." Ang misyon natin, paliwanag ni Celeste, ay gumawa ng mga secret tasks para mapasaya at ma-surprise si Papa mo. Bawat matapos na task, maglalagay tayo ng isang gold star dito. Kapag napuno na natin ito ng 10 stars, may premyo ka mula sa akin. Ang unang task ay simple lang. Mag-iwan ng isang drawing sa ibabaw ng mesa ni Alejandro bago ito umuwi. Kinagabihan, kahit walang sinabi si Alejandro, nakita ni Celeste na dinala nito ang drawing sa kanyang opisina. Isang gold star. Ang sumunod na task ay tulungan si Manang Flor na ihanda ang paboritong merienda ni Alejandro. Pangalawang gold star. Ang mga task ay maliliit na bagay lamang, ngunit unti-unti, napansin ni Celeste ang pagbabago. Isang gabi, umuwi si Alejandro ng mas maaga kaysa dati.
Habang papalapit siya sa music room, isang tunog ang nagpatigil sa kanya. Isang pamilyar, ngunit matagal nang nawalang tunog sa bahay na yon. Ang mahinang tunog ng piano. Dahan-dahan, sinundan ni Alejandro ang musika. Sumilip siya sa bahagyang nakaawang na pinto. Doon, nakita niya si Celeste na matiyagang ginagabayan ang maliliit na daliri ni Liana sa mga tipa. Isang simpleng nursery rhyme lamang ang kanilang tinutugtog, ngunit para kay Alejandro, iyon ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Hindi niya namalayan, nakatayo na pala siya roon ng matagal, nakasandal sa pader. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Isang hapon, nasira ang paboritong music box ni Liana, nabigay pa ng kanyang ina. Umiyak ito nang walang tigil. Sinubukan itong ayusin ni Celeste, ngunit hindi niya kaya. Sakto namang lumabas si Alejandro mula sa kanyang opisina. Anong problema? Tanong nito. Nakita niya ang music box, walang salita. Kinuha niya ito at dinala sa sala. Kumuha siya ng maliliit na gamit at nagsimulang mag-ayos. Naupo si Celeste sa tabi niya para tumulong sa maliit na espasyo sa pagitan nila. Habang pareho silang nakatuon sa pag-aayos, ang kanilang mga kamay ay nagkadikit ng hindi sinasadya. Isang kuryente ang tila dumaloy sa braso ni Celeste. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay biglang uminit. Napatingin siya kay Alejandro at nakita niyang natigilan din ito. Ang mga mata ay nakapako sa lugar kung saan nagdikit ang kanilang mga balat. Pagkatapos ng ilang araw ng ensayo, dumating ang araw ng final mission. Isang sorpresang pagtugtog ng piano para kay Alejandro. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Alejandro, pagod at magulo ang isip mula sa trabaho, sinalubong siya ng isang tahimik na sala. Liana? Celeste? Tawag niya. Biglang bumukas ang ilaw na nakatutok sa piano. Doon, nakaupo si Liana. Ang mga maliliit na kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mga tipa. Sa tabi nito ay nakatayo si Celeste na binigyan siya ng isang nagpapalakas loob ng ngiti. Tumugtog si Liana. Ang kanta ay simple lang, ang Twinkle Twinkle Little Star, at may mga mali sa ilang bahagi. Ngunit para kay Alejandro, bawat nota ay perpekto. Nang matapos ang kanta, tumakbo si Liana palapit sa kanya. "For you, Papa," mahinang sabi nito. Sa sandaling iyon, lahat ng pader na itinayo ni Alejandro ay gumuho. Binuhat niya ang kanyang anak at niyakap ito ng napakahigpit. Isang yakap na puno ng pagmamahal, pangungulila at pasasalamat. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. "I'm so proud of you, anak," bulong niya sa buhok ni Liana. Sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, ibinaba niya si Liana at ang kanyang mga mata ay hinanap si Celeste. Nakatayo ito sa di kalayuan, tahimik na nanonood. Ang mukha ay nagliliwanag sa saya para sa kanila. Lumapit siya rito. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglalaman ng libu-libong mga salitang hindi masabi. "Salamat," sabi niya. Ang boses ay bahagyang paos. Hindi na ito ang malamig at mapang-utos na boses ng isang CEO. Ito ay boses ng isang ama, isang lalaking nagpapasalamat, at ang mga mata niyang laging puno ng anino ng nakaraan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Celeste ang isang mainit na kislap doon. Isang damdamin na hindi pa niya kayang pangalanan, ngunit sapat na para biglang pabilisin ang tibok ng kanyang puso. Ang init sa mga mata ni Alejandro nung gabing iyon ay nanatili sa isip ni Celeste sa mga sumunod na araw. Isang bagay ang nagbago sa pagitan nila. Ang dating formal na Sir at Miss Reyes ay napalitan ng Alejandro at Celeste kapag sila lang dalawa ang nag-uusap. Hindi na ito nagkukulong sa opisina. Minsan, nakikisali ito sa merienda nila ni Liana. Minsan, tahimik lang itong manonood sa kanila habang naglalaro sa hardin. Ang bawat sulyap, bawat maliit na ngiti na ipinupukol nito sa kanya ay nagdudulot ng isang kakaibang kilig na pilit niyang itinatago. Para kay Alejandro,
Ang bawat araw na kasama si Celeste ay isang pagtuklas. Natutuklasan niyang muli kung paano ngumiti. Natutuklasan niyang muli kung paano maging isang ama. At natutuklasan niya sa kanyang pagkagulat at kaunting takot na posible palang muling tumibok ang isang pusong akala niya ay matagal nang namatay. Isang hapon, habang masayang nagdidilig ng mga rosas sina Celeste at Liana, biglang bumuhos ang malakas na ulan. "Naku, bilisan nyo, papasok!" Sigaw ni Manang Flor mula sa pintuan ng kusina. Agad na binuhat ni Celeste si Liana at tumakbo sila pasilong. Ngunit sa pagmamadali, naapakan ni Celeste ang isang madulas na bato. Nawalan siya ng balanse at natumba, kasama si Liana. Aray! Daing ni Celeste nang maramdaman ang sakit sa kanyang kanang bukong-bukong. Mabilis na lumabas si Alejandro mula sa bahay, hindi alintana ang malakas na ulan. "Anong nangyari? Okay lang kayo?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Okay lang po si Liana," sabi ni Celeste, pilit nang ngumingiti. "Ako lang po, medyo masakit ang paa ko." Walang sabi-sabi. Maingat na binuhat ni Alejandro si Celeste na parang isa siyang babasaging bagay. Nagulat si Celeste sa biglaang paghawak nito. Ang kanyang mga braso ay automatikong pumulupot sa leeg nito. Ang kanyang muka ay biglang napalapit sa dibdib nito. Naamoy niya ang pamilyar na pabango nito, isang amoy ng sandalwood at ng ulan. Ang puso niya ay kumabog na parang isang kabayong nagwawala. Dinala siya ni Alejandro sa isang maliit at lumang greenhouse sa gilid ng hardin para sumilong. Ibinaba siya nito at maingat na inupo sa isang kahoy na upuan. "Manatili kayo rito. Kukunin ko si Liana at ang first aid kit," sabi nito bago muling suungin ang ulan. Naiwan si Celeste sa loob ng greenhouse. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong na salamin ay lumikha ng isang payapang himig. Ang greenhouse, kahit luma na, ay puno ng mga natutulog na halaman. Ito siguro ang dating santuaryo ni Luna. Bumalik si Alejandro, karga si Liana na binalot sa isang makapal na tuwalya. "Manang, pakidala na po si Liana sa taas at bihisan," utos nito. Ngayon, silang dalawa na lang ang naiwan. Lumuhod si Alejandro sa harap ni Celeste. Binuksan ang first aid kit. Maingat niyang hinawakan ang paa nito. Ang kanyang mga daliri ay mainit kumpara sa malamig niyang balat. "Hindi yata ito simpleng tapilok lang," sabi nito. Ang boses ay seryoso. Namamaga. Habang nilalagyan nito ng cold compress ang kanyang bukong-bukong, nagsalita si Celeste para basagin ang katahimikan. "Paboritong lugar din po ba ito ni Ma'am Luna?" Natigilan si Alejandro sa kanyang ginagawa. Dahan-ahan itong nag-angat ng tingin. "Oo," sagot nito. Ang boses ay mahina. "Dito kami madalas mag-usap." Isang katahimikan ang muling namagitan sa kanila. Ngunit hindi ito ang dating malamig na katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng mga hindi masabing damdamin. "Alam mo, Celeste," muling nagsalita si Alejandro. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya. "Bago ka dumating, ang bahay na ito ay walang kulay. Parang laging gabi. Ikaw ang nagbalik ng araw." Ang mga salitang yun ay tumago sa puso ni Celeste. Hindi niya alam ang sasabihin. Dahan-dahang inilapag ni Alejandro ang paa niya. Hindi ito tumayo. Nanatili itong nakaluhod sa harap niya. Dahan-dahan itong inangat ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Ang kanyang paghaplos ay magaan, magalang, ngunit puno ng isang matinding pagnanasa na matagal nang kinikimkim. "Hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa akin," bulong nito, na para bang kinakausap ang sarili. Ang mundo ni Celeste ay tila huminto. Ang tanging naririnig niya ay ang patak ng ulan at ang malakas na tibok ng sarili niyang puso. Dahan-dahan, inilapit ni Alejandro ang kanyang mukha. Walang pumigil sa kanya.
Sa katunayan, si Celeste mismo ay bahagyang inilapit ang sarili na tila isang bulaklak na uhaw sa sikat ng araw at sa ilalim ng payapang tunog ng ulan, sa loob ng isang greenhouse na puno ng mga alaala, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Ang halik ay malambot sa simula, puno ng pag-aalinlangan. Ngunit mabilis itong naging mas malalim, mas mapusok. Isang pagpapahayag ng lahat ng kanilang nararamdaman na hindi kayang isatinig. Ngunit kasing bilis ng pagsiklab nito, bigla rin itong namatay. Biglang lumayo si Alejandro na para bang napaso. Ang init sa kanyang mga mata ay napalitan ng gulat, pagkatapos ay ng isang matinding takot at pagsisisi. Hindi, sabi nito, umiling-iling habang tumatayo. Hindi ito tama. Bago pa makapagsalita si Celeste, mabilis na itong tumalikod at naglakad palabas, pabalik sa malakas na ulan. Naiwan si Celeste, mag-isa. Ang labi ay basa pa rin sa kanilang halik. Ang puso ay sabay na masaya at wasak, parang isang panaginip, isang napakagandang panaginip na biglang naging bangungot. Iyon ang naramdaman ni Celeste sa mga sumunod na araw pagkatapos ng halik sa greenhouse. Mula sa isang Alejandro na nagsisimula ng maging mainit at malapit, bumalik ito sa pagiging isang bloke ng yelo. Mas malala pa kaysa dati. Hindi na siya nito tinitingnan. Hindi na siya nito kinakausap maliban na lang kung tungkol kay Liana. Ang bawat pagtatangka niyang kausapin ito ay sinasalubong ng isang pader na hindi niya kayang sirain. Ang sakit. Para siyang pinaglalaruan ng tadhana. Pinatikim ng kaunting tamis, pagkatapos ay biglang babawiin. Naramdaman ni Isabel ang pagbabago sa hangin. At bilang isang bihasang mangangaso, alam niya kung kailan ang tamang oras para umatake. Isang hapon, habang nag-iisa si Celeste sa kusina para uminom ng tubig, pumasok si Isabel. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis pa rin ng dati, ngunit ang kanyang mga mata ay may malamig na kislap. "Kumusta ka na, Celeste?" tanong nito. "Mukhang pagod ka yata nitong mga nakaraang araw." "Okay lang po ako, Ma'am Isabel." Magalang na sagot ni Celeste. "Alam mo," sabi ni Isabel habang nagsasali ng juice, "nakikita ko ang sarili ko sa'yo. Gustong-gusto mo ring tulungan si Alejandro. Pero minsan, ang pagtulong ay may kasamang pag-unawa kung kailan dapat lumayo." Hindi kumibo si Celeste. Nagpatuloy si Isabel. "Mahal na mahal ni Alex ang kapatid ko. Sobra. Minsan nga, naiisip ko na ang pagiging tapat niya sa alaala ni ate ay baka iyon na rin ang unti-unting pumapatay sa kanya." Pagkatapos, tila isang afterthought, idinagdag niya, "By the way, may tumawag pala kanina mula sa isang bangko. Hinahanap ka. Tila may malaki ka raw utang. Huwag kang mag-alala. Sinabi kong tatawagan mo na lang sila." Natigilan si Celeste, ang utang para sa operasyon ng kanyang ina. Paano nalaman ni Isabel? Sa kabilang banda, sa opisina ni Alejandro, naroon din si Isabel, nagpapakita ng pekeng pag-aalala. "Alex, nag-aalala ako para sa'yo," sabi nito. "Nakikita kong unti-unti ka nang bumabalik sa dati at masaya ako para doon. Pero kailangan mong mag-ingat." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Alejandro. Hindi nag-aangat ng tingin mula sa kanyang mga papeles. "Si Miss Reyes," sabi ni Isabel. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. "Mabait siya, oo. Magaling kay Liana. Pero narinig ko siyang may kausap sa telepono tungkol sa malaking problema sa pera. Alex, alam nating pareho na ang yaman mo ay isang pang-akit sa maraming tao." Hindi sumagot si Alejandro, ngunit isang binhi ng pagdududa ang itinanim ni Isabel sa kanyang isipan. Kinagabihan, ang lason ay nagsimula ng kumalat. Isang tawag ang natanggap ni Alejandro mula sa isang anonymous caller na sa totoo lang ay isang taong binayaran ni Isabel. Sinabi ng tumawag na si Celeste Reyes ay may malaking utang sa mga loan shark at desperado ng magkapera.
Pagkatapos ng tawag na yon, saktong dumaan si Celeste sa labas ng kanyang opisina. Kausap sa telepono ang kanyang kapatid. Oo, alam ko, sabi ni Celeste sa telepono. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating makahanap ng paraan para mabayaran iyon bago matapos ang buwan. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Para kay Alejandro, na ang isip ay nilason na ni Isabel, ang mga salitang iyon ay isang kumpirmasyon. Ang lahat ng kabaitan, ang lahat ng pag-aalaga. Lahat ba ay isang pagkukunwari lamang? Ang halik sa ulan. Isa lang ba yung paraan para makuha ang kanyang tiwala? Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kalungkutan. Hinarap niya si Celeste pagkatapos ng tawag. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng anumang init. Tanging malamig na galit. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng checkbook mula sa kanyang drawer, mabilis na nagsulat, pinunit ang isang tseke at inilapag ito sa mesa sa harap ni Celeste. Ang halaga ay napakalaki. Ano po ito? Nanginginig na tanong ni Celeste. Bayad, sabi ni Alejandro. Ang boses ay walang emosyon. Bayad para sa serbisyo mo at para sa dagdag na effort. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Ilang ganito pa ang kailangan mo para iwanan mo na kami ng tuluyan. Ang bawat salita ay parang isang punyal na itinarak sa puso ni Celeste. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya itong tumulo. Hindi ko kailangan ng pera niyo, sir. Sabi niya, ang bogo ay basag. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Isabel. Ang muka ay nagpapakita ng perpektong halo ng gulat at pag-aalala. Ngunit ang mga mata ay nagsasaya sa tagumpay. Alex, anong nangyayari? Tanong nito. Pagkatapos ay tumingin ito kay Celeste na may kasamang awa. Celeste, iha. Tumingin si Alejandro kay Isabel. Tama ka pala, sabi nito. Ang boses ay puno ng pait. Sinabi mo na sa akin, pare-pareho lang silang lahat. Ang mga salita ni Alejandro, pare-pareho lang silang lahat, ay tumatak sa isipan niya na parang isang mainit na bakal. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na halos hindi na siya makahinga, hindi na siya nakipagtalo. Ano pa ang silbi? Ang hatol ay naibigay na. Sa mga mata ng lalaking nagsimula ng mahalin niya, siya ay isa lamang manggaganso. Isang oportunista. Tahimik siyang tumalikod at lumabas ng opisina. Bawat hakbang palayo ay tila isang milya ang layo. Narinig niya ang boses ni Isabel sa likuran niya. Alex, hayaan mo na siya. Ngunit hindi na niya pinansin. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at nagsimulang mag-impake. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang kanyang iilang damit sa isang bag. Ang bawat damit, bawat gamit ay may kaakibat na alaala. Ang librong binabasa niya nung gabing kinumutan siya ni Alejandro. Ang pangkulay na ginamit nila ni Liana. Pinunasan niya ang isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Kailangan niyang maging matatag. Sa kabilang dako, sa loob ng opisina, si Alejandro ay nakaupo sa dilim. Hawak ang isang halos walang laman na bote ng mamahaling whiskey. Ang alak ay hindi sapat para patayin ang sakit. Ang pagtataksil ni Celeste ay nagbukas ng isang mas lumang sugat. Isang sugat na pilit niyang ibinabaon sa limot araw-araw. Kasalanan mo ito, Alex, bulong ni Isabel na nakaupo sa tapat niya. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang bawat salita ay may dalang lason. Masyado kang nagtiwala, masyado mong hinayaan ang sarili mo na maging mahina. Pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang huling, pinakamatinding atake. Naalala ko pa nung gabi ng aksidente, sabi niya, ang boses ay tila nag-aalala. Galit na galit sa'yo si Ate Luna. Sabi niya, pakiramdam niya ay mas mahal mo pa ang kumpanya mo kaysa sa kanya. Sabi niya, pakiramdam niya ay nag-iisa na lang siya.
Kung sana lang ay hindi ka naging masyadong abala nung gabing iyon. Ang mga salitang iyon na, ang pinakamatinding bangungot ni Alejandro. Ang mga salitang iyon ang bumubulong sa kanyang isipan tuwing gabi. Biglang bumalik siya sa gabing iyon. Ang amoy ng nasusunog na gulong, ang tunog ng nababasag na salamin, ang nakakabinging katahimikan pagkatapos, ang huling pag-uusap nila ni Luna bago sila umalis ng bahay. Isang maliit na pagtatalo tungkol sa isang business trip na kailangan niyang puntahan. Kailan ka ba magkakaroon ng oras para sa amin? Tanong nito, ang boses ay puno ng hinanakit. At ang huling imahe niya, ang mukha ni Luna, duguan, wala ng buhay, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Tama na, sigaw ni Alejandro, ibinato ang baso sa pader. Nabigla si Isabel sa kanyang pagsabog. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses ay garalgal. Iwanan niyo akong lahat. Tumayo siya at lumapit sa isang estante. Kinuha niya ang naka-frame na litrato ng kasal nila, ni Luna, at ibinato ito sa sahig. Ang salamin ay nabasag, at ang imahe ng kanilang masayang nakaraan ay nasira sa libu-libong piraso. Samantala, tapos nang mag-impake si Celeste. Hila-hila ang kanyang maliit na maleta. Dahan-ahan siyang bumaba ng hagdanan. Pagdating niya sa paanan ng hagdan, isang maliit na figura ang tumakbo palapit sa kanya. Teacher Celeste? Sabi ni Liana, ang boses ay nanginginig. Aalis ka na ba? Lumuhod si Celeste at hinawakan ang mga kamay ng bata. Oo, Liana, sabi niya. Pilit nang ngumingiti kahit na ang kanyang puso ay nagdurugo. Kailangan ko nang umuwi. Pero bakit? Dahil ba sa akin? Tanong ng bata. Ang mga mata ay nagsimula nang mamuo ng luha. Hindi na ako magiging pasaway. Promise. Hindi, Liana. Hindi dahil sa'yo, sabi ni Celeste. Niyakap ang bata. Ikaw ang pinakamabait at pinakamatapang na batang kilala ko. Please, huwag kang umalis. Pagmamakaawa ni Liana. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Paalam, Liana. Bulong ni Celeste. Hinalikan ng noo ng bata. Bago mabilis na tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Hindi na niya kayang makita ang pag-iyak ng bata. Habang papalabas na siya ng pinto, isang sigaw ang nagpatigil sa kanya. Hindi kasalanan ni Papa, sigaw ni Liana. Ang boses ay puno ng isang kakaibang tapang. Nagsisinungaling yung lalaki. Narinig ko si Tita Isabel na kausap siya sa cellphone. Ang sigaw ni Liana ay tumagos sa pader ng mansyon at umabot hanggang sa loob ng madilim na opisina ni Alejandro. Hindi kasalanan ni Papa. Nagsisinungaling yung lalaki. Narinig ko si Tita Isabel na kausap siya sa cellphone. Natigilan si Alejandro sa gitna ng kanyang pagwawasak. Ang mga salita ng kanyang anak, kahit na sinabi sa pagitan ng mga hikbi, ay may dalang isang bigat na hindi niya maaaring baliwalain. Mabilis siyang lumabas ng opisina. Naabutan niya si Liana na umiiyak sa hagdanan at si Celeste na nakatayo malapit sa pinto. Ang mukha ay puno ng pagkalito. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Sa isang iglap, nakita ni Alejandro ang sakit sa mga mata ni Celeste at sa ilalim nito, isang bagay na hindi niya nakita kanina. Katapatan. Anong sinasabi mo, anak? Tanong niya kay Liana. Ang boses ay mas mahinahon na. Nung isang araw po, kwento ni Liana habang sumisinghot, nasa hardin ako. Akala ni Tita Isabel tulog ako sa duyan. May kausap siya sa cellphone. Sabi niya, siguraduhin mong kapanipaniwala ang kwento mo. Kailangan niyang isipin na desperado na talaga si Celeste sa pera. Ang bawat salita ni Liana ay parang isang martilyo na unti-unting sumisira sa pader ng kasinungalingan na itinayo ni Isabel. Ang anonymous na tawag, ang pag-uusap ni Celeste sa telepono, ang timing ng pagdating ni Isabel, lahat ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Parang siyang binuhusan ng malamig na tubig. Paano siya naging ganito kabulag?
Ngunit ang pagdududa ay hindi tumigil doon. Kung kaya ni Isabel na magsinungaling tungkol dito, ano pa ang ibang bagay na kaya niyang gawin? Ang mga sinabi nito tungkol sa gabi ng aksidente? Laging may isang bagay na hindi tama. Laging may maliliit na detalye sa kwento ni Isabel na nagbabago sa tuwing ikukwento niya ito sa paglipas ng mga taon. Celeste, sabi niya, ang boses ay halos isang pakiusap. Huwag ka munang umalis. Please. Hindi sumagot si Celeste, ngunit tumango ito, isang halos hindi mahahalata na galaw. Kinabukasan, maagang umalis si Alejandro. Hindi siya pumasok sa opisina. Mayroon siyang ibang misyon. Nagmaneho siya ng ilang oras papalayo sa syudad patungo sa isang maliit at tahimik na probinsya sa Laguna. Doon nakatira ang dati nilang mekaniko, si Mang Tonyo, isang taong pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya sa loob ng maraming taon na bigla na lang nagretiro at lumipat pagkatapos ng aksidente. Natagpuan niya si Mang Tonyo sa isang maliit na bahay, nag-aalaga ng mga manok. Ang dating masayahing mekaniko ay tila tumanda ng 20 taon. Sir Alejandro, sabi nito, halatang nagulat. Mang Tonyo, simula ni Alejandro, walang paligoy-ligoy. Kailangan kong malaman ng totoo tungkol sa kotse ni Luna. Agad na nagbago ang mukha ni Mang Tonyo. Ang pagkagulat ay napalitan ng takot. Sir, matagal na po iyon. Ayon po sa investigasyon. Kalimutan mo ang investigasyon, putol ni Alejandro. Gusto kong malaman kung ano ang nakita mo. Alam kong meron kang hindi sinabi. Nag-iwas ng tingin si Mang Tonyo. Sir, wala po akong... Binigyan ka ba niya ng pera? Tanong ni Alejandro. Ang boses ay matigas. Tinakot ka ba niya? Napabuntong hininga si Mang Tonyo. Isang buntong hiningang tila naglalaman ng maraming taon ng bigat at pagsisisi. Hindi lang po pera, sir. Tinakot niya po ako. Sinabi niya na kung magkakaroon ng investigasyon, idadawit niya ang anak kong lalaki na may kaso noon. Hindi ko po kayang isugal ang kinabukasan ng anak ko. Sino, Mang Tonyo? Tanong ni Alejandro. Kahit na alam na niya ang sagot. Sino ang nagpatago sa iyo ng sikreto? Tumingin si Mang Tonyo sa kanyang mga mata. Ang sarili nitong mga mata ay puno ng luha. Si Ma'am Isabel po. Naramdaman ni Alejandro ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ano ang nakita mo, Mang Tonyo? Halos pabulong niyang tanong. Ano ang tinago mo? Huminga ng malalim ang matanda. Tila naghahanda sa isang napakabigat na revelasyon. Sir, ang brake line. Hindi po yun nasira dahil sa impact. May mga marka po ng pagkakaputol. Sinadya po itong putulin. Ang biyahe pabalik ni Alejandro sa Maynila ay isang malabong alaala. Ang mga salita ni Mang Tonyo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Sinadya po itong putulin. Sinadya po itong putulin. Ang bigat ng kasalanan na pinasan niya sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho, ngunit napalitan ito ng isang bagay na mas madilim at mas nakakakilabot. Isang galit na napakalamig, napakatindi, na tila kayang magyelo ng impyerno. Hindi ito isang aksidente. Ang pagkamatay ni Luna ay isang pagpatay. At ang babaeng tinuring niyang pamilya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang anak, ang may gawa nito. Samantala, sa mansyon, si Celeste ay hindi mapakali. Siya at si Liana ay tahimik na gumuguhit sa sala, ngunit ang isip ni Celeste ay lumilipad. Ang mga salita ni Liana tungkol sa tawag sa telepono ni Isabel ay bumabagabag sa kanya. Inaalala niya ang bawat kilos, bawat salita ni Isabel mula nang dumating ito. Ang mga paalala tungkol kay Luna na tila laging tamang-tama ang tiyempo. Ang pekeng pakikiramay. Ang matatamis na salita na may nakatagong lason. Lahat ng ito ay nagtutugma na ngayon. Si Isabel ang nasa likod ng lahat ng pagdududa ni Alejandro. Ngunit bakit? Ano ang makukuha nito
sa pagsira sa kanya. Maliban na lang kung ang tunay na layunin nito ay hindi lang siya, kundi si Alejandro mismo. Nang bumalik si Alejandro sa bahay ng hapong iyon, ibang tao ang nakita ni Celeste. Ang kanyang mukha ay kalmado, masyadong kalmado, ngunit ang kanyang mga mata, may isang bagyo ng galit na namumuo sa likod ng mga iyon. Celeste, sabi nito, ang boses ay pantay at kontrolado. Pwede mo bang ihatid muna si Liana sa kwarto niya? May kailangan lang kaming pag-usapan ni Isabel. Tumango si Celeste, naramdaman ang bigat sa hangin. Tinawagan ni Alejandro si Isabel. Bel, pwede ka bang pumunta dito? Mayroon akong mahalagang desisyon na ginawa. At tama ka sa lahat ng bagay. Nang dumating si Isabel, ang mukha nito ay puno ng pagtatagumpay. Naabutan niya si Alejandro na nakaupo sa sala, sa tabi ng isang mesa, kung saan nakapatong ang isang recorder ng boses na nakatago sa ilalim ng isang magazine. Alex, sabi nito, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ngayon, oo, sagot ni Alejandro, tumingin sa kanyang mga mata. Naliwanagan na ako. Salamat sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Si Celeste. Sabi ni Alejandro, ang bawat salita ay isang pain. Aalisin ko na siya. Bukas na bukas din. Tama ka. Isa lang siyang manggagamit. Hindi ko nahahayaan na may isa pang babaeng lokohin ako. Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Ito na. Sa wakas, ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Iyon ang tamang gawin, Alex, para na rin sa kapakanan ni Liana. Kami lang ang kailangan mo. Oo, sabi ni Alejandro, dahan-dahang tumayo at lumapit dito. Pero may isang bagay lang akong hindi maintindihan, Belle. Bakit? Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Dahil mahal kita, sagot ni Isabel. Ang kanyang pagkukunwari ay nawala na. Napalitan ng isang desperadong katapatan. Dahil nakikita kong sinasaktan ka niya, tulad ng ginawa ni ate sa'yo. Si Luna? Mahinang tanong ni Alejandro. Oo, si ate. Lagi na lang siya. Mula pagkabata, lahat ng gusto ko, sa kanya napupunta. Pati ikaw. Sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay tumataas na. Hindi niya deserve ang pagmamahal mo. Lagi siyang nagrereklamo, kahit na ibinigay mo na ang lahat. Kaya naisip ko, kung masasaktan lang siya ng kaunti sa aksidenteng yun, makikita mo na ako ang kailangan mo. Ako na laging nandyan. Ako na mas matatag. Natigilan si Alejandro. Ang pag-amin ay mas malala pa kaysa sa inaasahan niya. Kaya sinira mo ang preno. Sa kanyang pagtatagumpay, hindi na nag-isip si Isabel. Hindi ko naman gustong mamatay siya. Gusto ko lang siyang masaktan ng kaunti para matauhan ka. Pero nawalan ka ng kontrol sa sasakyan. Kasalanan mo rin kung bakit siya namatay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng sala. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama si Celeste na nakatayo sa likuran nila. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Napatigil si Isabel. Ang kanyang mukha ay namutla. Tumingin siya kay Alejandro, sa mga pulis, at sa recorder na ngayon ay malinaw na nakikita sa ibabaw ng mesa. Hindi. Paulit-ulit niyang sabi habang papalapit ang mga pulis. Alex, sabihin mo sa kanila, mahal kita. Hindi sumagot si Alejandro. Tumayo lang siya roon na parang isang estatwa na gawa sa yelo. Pinapanood ang babaeng sumira sa kanyang buhay habang isinusubo sa isang bangungot na siya mismo ang lumikha. Pagkatapos mailabas si Isabel, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Naiwan si Alejandro na nakatayo sa gitna ng sala, napapalibutan ng mga multo ng kanyang nakaraan. Malaya na siya sa bigat ng kasalanan. Ngunit sa kanyang paglaya, isang bagong katotohanan ang sumampal sa kanya. Sa kanyang galit at pagdududa, itinaboy niya ang nag-iisang tao
na nagtangkang maghilom sa kanyang mga sugat. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang pangalan ni Celeste sa kanyang mga contact. Natagpuan niya ito, ngunit natigilan siya. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa call button. Hindi sigurado kung may karapatan pa ba siyang pindutin ito. Ang katahimikan na naiwan pagkatapos umalis ng mga pulis ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Si Celeste ay nakatayo sa isang sulok, pinapanood si Alejandro na tila isang taong nawawala sa sarili nitong bahay. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng awa. Awa para kay Alejandro, awa para kay Liana, at maging awa para kay Isabel na nilamon ng sarili nitong lason. Habang nag-iisip siyang umakyat na para tingnan si Liana, nag-ring ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Alejandro. Nagulat siya. Nasa iisang bahay lang sila. Bakit ito tumatawag? Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Isang sandali ng katahimikan. Tanging ang mahinang paghinga lamang nito ang kanyang narinig. Celeste, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Hindi kita pipilitin, pero pwede ba tayong mag-usap? Hindi dito, sa labas. Ang hiling nito ay simple lang, ngunit para kay Celeste, ito ay napakabigat. Isang bahagi ng isip niya ang sumisigaw na tumanggi. Ang bahaging nasaktan at napahiya. Ang bahaging nais na protektahan ang sarili mula sa posibilidad na masaktan muli. Ngunit may isa pang bahagi. Ang bahaging nakakita sa sakit sa mga mata nito. Ang bahaging nakarinig sa pagmamakaawa sa boses nito. Ang bahaging nagmamahal pa rin sa lalaki. Sa kabila ng lahat. Sige, mahina niyang sagot. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop malapit sa isang parke kinabukasan. Isang lugar na neutral, walang mga alaala, walang mga multo. Naupo sila sa isang mesa sa sulok. May isang tasang kape sa pagitan nila na tila isang malawak na karagatan. Si Alejandro ang unang nagsalita. Hindi ito tumingin sa kanya sa simula. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanyang mga kamay na magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi, Celeste. Simula ni siya. Ang boses ay mahina, ngunit sinsero. Ang mga sinabi ko sa'yo, ang ginawa ko, walang kapatawaran. Hindi ako hihingi ng pangunawa. Pagpapatuloy niya, sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay pula at pagod, ngunit sa unang pagkakataon, nakita ni Celeste ang isang ganap na katapatan doon. Walang pader, walang yelo, tanging isang lalaking wasak. Hindi ko dapat ginawang dahilan ang nakaraan ko para saktan ka. Nabulag ako ng sarili kong sakit, ng sarili kong kasalanan, at ikaw ang pinagbuntunan ko. Ipinagkanulo ko ang tiwala mo. Ipinagkanulo ko ang kabutihan mo, at iyon ang kasalanan ko, at ako lang ang may gawa. Bawat salita ay tila isang mabigat na bato na inaalis niya sa kanyang dibdib. Hindi ito naghahanap ng simpatya. Nagpapakatotoo lang ito. Nakinig lang si Celeste. Hinayaan niya itong ilabas ang lahat. Hinayaan niyang maramdaman ang bigat ng bawat salita ng pagsisisi nito. Ang tseke, ang pera. Iyon ang pinakapinagsisisihan ko sa lahat. Halos pabulong niyang sabi, napayuko sa hiya. Ang isipin na binigyan ko ng presyo ang kabutihan mo, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Celeste, ngunit agad niya itong pinunasan. Alam kong nasaktan kita ng sobra, Celeste, sabi ni Alejandro. Ang boses ay nanginginig na. At hindi ko hinihiling na patawarin mo ako ngayon. Alam kong imposible iyon. Inabot nito ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, ngunit hindi hinawakan ng kamay niya. Isang alok, hindi isang pilit.
Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon para patunayan na kaya kong magbago. Isang pagkakataon para maging karapat-dapat sa kapatawaran mo. Hindi sumagot si Celeste. Tinitigan niya lang ang lalaki sa kanyang harapan. Hindi na ito ang malamig at makapangyarihang CEO na una niyang nakilala. Hindi na rin ito ang galit at puno ng pait na lalaking nagtaboy sa kanya. Ang nakikita niya ngayon ay si Alejandro. Isang ama na nagmamahal. Isang lalaking nasugatan ng nakaraan. Isang taong, tulad niya, ay naghahanap din ng paghilom. Pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, dahan-dahan siyang nagsalita. Ang boses ay mahinahon. Umuwi ka na, Alejandro. Nag-aalala si Liana sa'yo. Ang mga salita ni Celeste, umuwi ka na, Alejandro, ay hindi isang pagpapatawad, ngunit hindi rin ito isang pagtataboy. Iyon ay isang maliit na siwang ng pag-asa. At para kay Alejandro, iyon ay sapat na. Hindi niya minadali ang mga bagay. Alam niya na ang tiwalang nasira ay hindi na ibabalik sa isang iglap. Ang paghilom ay isang proseso at handa siyang maghintay. Sinimulan niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang unang nagbago ay ang kanyang relasyon kay Liana. Ang mga hapon na dating ginugugol niya sa opisina ay ginugugol na niya ngayon sa hardin kasama ang kanyang anak. Sila na ang nag-aalaga sa mga rosas ni Luna. Sa isa sa mga hapong iyon, sa unang pagkakataon, ikinuwento niya kay Liana kung gaano niya kamahal ang ina nito at kung gaano niya kamahal ang anak na iniwan nito sa kanya. Ang mga luha ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yon luha ng pagsisisi, kundi luha ng paghilom. Ang ikalawang pagbabago ay ang kanyang trabaho. Natutunan niyang iwanan ang trabaho sa opisina. Umuuwi siya ng maaga. Dumadalo siya sa mga school meeting ni Liana. Tinatanggihan niya ang mga tawag sa telepono kapag Sabado't Linggo. Natuklasan niyang muli na may buhay sa labas ng kanyang kumpanya. At ang ikatlong pagbabago ay ang kanyang panunuyo kay Celeste. Bumalik si Celeste sa mansyon hindi bilang isang tutor, kundi bilang isang kaibigan ng pamilya. Sa simula, mayroon pa ring distansya, isang maingat na espasyo sa pagitan nila. Hindi na siya binibigyan ni Alejandro ng mga mamahaling regalo. Sa halip, dinadalhan niya ito ng kape sa umaga. Nagpapadala siya ng mga bulaklak na sila mismo ni Liana ang pumitas mula sa hardin. Isang beses, nagulat si Celeste nang datnan niya ito sa kusina. Sinusubukang magluto ng adobo mula sa isang recipe book at ang buong kusina ay puno ng usok. Pareho silang natawa, isang tawang totoo at magaan. Ang mga pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho, hindi dahil sa malalaking kilos, kundi dahil sa maliliit at araw-araw na patunay ng kanyang pagbabago. Isang hapon, ilang buwan pagkatapos ng lahat ng nangyari, niyaya ni Alejandro si Celeste sa hardin. Ang mga rosas ay namumukadkad, mas maganda kaysa dati. Si Liana ay masayang naglalaro sa di kalayuan. Celeste, simula ni Alejandro, ang boses ay seryoso, ngunit puno ng init. Noong una kitang makilala, ang tingin ko sa bahay na ito ay isang kastilyo. Isang malaki, malamig, at malungkot na bato na nagpoprotekta sa akin mula sa mundo. Hinawakan niya ang mga kamay ni Celeste, pero tinuruan mo ako na ang isang bahay ay hindi gawa sa bato. Ang isang tahanan ay gawa sa pagmamahal. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap niya sa malambot na damuhan. Wala siyang dalang singsing na may malaking diamante. Ang dala niya ay isang maliit na bulaklak ng rosas na kapipitas lang. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay dahil alam nating pareho na hindi yun umiiral. Sabi niya, ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng katapatan. Pero maipapangako ko sa iyo ang puso ko, ang buong puso ko. Maipapangako kong gagawin kitang masaya, aalagaan at mamahalin sa bawat araw ng buhay ko.
Celeste Reyes, tinuruan mo akong magmahal muli. Tinuruan mo akong maging isang ama. Tinuruan mo akong magpatawad sa sarili ko. Huminga siya ng malalim. Gusto mo bang bumuo ng tahanan kasama ko? Ang mga luha ng kaligayahan ay dumaloy sa mga pisngi ni Celeste. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanyang pagtango ay sapat na. Tumayo si Alejandro at niyakap siya. Sa sandaling iyon, tumakbo si Liana palapit sa kanila at yumakap sa kanilang mga binti. Naging isang yakap na sila. Isang pamilya. Mula sa bintana ng mansyon, pinapanood sila ni Manang Flor. Napapangiti habang pinupunasan ang sariling luha. Hindi na ito isang malungkot na kastilyo. Ang mansyon ng mga Del Castillo, sa wakas, ay naging isang tunay na tahanan. At si Alejandro, hindi na niya kailangan ng isang malaking kastilyo para protektahan ang kanyang sarili dahil natagpuan na niya ang kanyang tahanan. At si Celeste ang kanyang tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alejandro, Celeste at Liana. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat po. Salamat sa inyong pagsubaybay, sa bawat minutong inilaan ninyo upang samahan sina Alejandro at Celeste sa kanilang masalimuot na paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang tanging hangad ko po ay hindi lamang maghatid ng kilig o drama, kundi ang iparamdam sa inyo na sa kabila ng pinakamadilim na nakaraan, laging may puwang para sa liwanag. Ang kwento nila ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam, kundi isang desisyon. Isang desisyon na magpatawad, umunawa, at maghilom. Ito ay isang paalala na gaano man kalaki ang pagkakamali o gaano man kabigat ang daladalahan, ang pag-asa ay laging nariyan, naghihintay na muling matagpuan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat isa po sa mga ito ay aking binabasa at lubos na pinanghahalagahan. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pag-asa.